Sa isang maliit na bayan sa gilid ng bundok, may isang binatang nagngangalang Kiko. Si Kiko ay kilala sa kanilang lugar bilang ang pinakatamad na tao. Araw-araw, makikita mo siyang nakahiga sa ilalim ng puno, nagpapahinga at nagmumuni-muni. Ang mga tao sa bayan ay laging sinasabihan siya na magtrabaho, ngunit palagi niyang sinasabi, mamaya na, may oras pa. Isang araw, habang si Kiko ay nakahiga sa ilalim ng puno, lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki na nagngangalang Lolo Pedro. Si Lolo Pedro ay kilala sa kanilang bayan bilang isang matalino at masipag na tao. Ngumiti si Lolo Pedro at sinabi, "Kiko, halika at samahan mo ako sa aking lakad. May ipapakita ako sa'yo." Walang magawa si Kiko kundi sumunod kay Lolo Pedro. Naglakad sila patungo sa isang malaking hardin. Doon, pinakita ni Lolo Pedro ang dalawang puno, isang matayog na puno ng mangga at isang maliit na punong nagngangalang tamad tree. "Tingnan mo ang dalawang punong ito," sabi ni Lolo Pedro. Ang puno ng mangga ay masipag na nagtatrabaho araw-araw upang magbunga ng matatamis na prutas. Samantalang ang tamad tree ay laging nagpapahinga, walang ginagawa. "Ano sa tingin mo ang mangyayari sa tamad tree?" Nagtaka si Kiko at sinabing, "Wala sigurong mangyayari, Lolo. Hindi ito magbubunga ng kahit ano." Ngumiti si Lolo Pedro. "Tama ka, Kiko. Ganyan din ang buhay. Kung hindi ka magtatrabaho at magsusumikap, wala kang matatamasa. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Maaari ka pang magbago." Mula noon, inisip ni Kiko ang mga sinabi ni Lolo Pedro. Isang umaga, nagising si Kiko na may bagong determinasyon. Sinimulan niyang linisin ang kanilang bakuran, nagtanim ng mga gulay at prutas, at tumulong sa mga gawain sa bahay. Sa simula, nahirapan siya at gusto niyang bumalik sa kanyang dating gawi. Ngunit naalala niya ang tamad tree at ang puno ng mangga. Sa paglipas ng mga buwan, nakita ng mga tao sa bayan ang malaking pagbabago kay Kiko. Ang dating tamad na binata ay naging masipag at puno ng enerhiya. Ang kanyang mga tanim ay nagsimulang mamunga at nagbigay ng masaganang ani. Ang mga tao ay namangha at tinanong siya kung ano ang nangyari. Si Kiko ay ngumiti at sinabing, "Natuto akong pahalagahan ang kahalagahan ng pagsusumikap. Ang tamad na puno ay walang maibibigay, ngunit ang masipag na puno ay nagbubunga ng maraming biyaya." Dahil sa kanyang pagbabago, naging inspirasyon si Kiko sa buong bayan. Ang mga tao ay nagsimulang magtrabaho ng mas masipag, pinalaki ang kanilang mga taniman, at naging mas produktibo. Ang bayan na dating tahimik at tamad ay naging masagana at puno ng buhay. Ang kwento ni Kiko ay nagturo sa atin na ang pagsusumikap at tiyaga ay may kaakibat na gantimpala. Hindi natin dapat aksayahin ang ating oras sa pagiging tamad. Sa halip, dapat tayong magtrabaho ng may determinasyon at pananampalataya na ang ating mga pagsusumikap ay magbubunga ng tagumpay, kasiyahan. Sa pagtatapos ng ating kwento, naway natutunan niyo ang kahalagahan ng pagsusumikap at pagtitiyaga. Ang pagbabago ni Kiko mula sa pagiging tamad patungo sa pagiging masipag ay isang inspirasyon na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbago at magtagumpay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nabigyan kayo ng inspirasyon ng kwento ni Kiko, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell para sa higit pang mga kwento at aral. Ibahagi rin ang inyong mga karanasan at opinyon sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at natutunan. Hanggang sa muli!